Ang tanong, makukonvict ba si Inday Sara? O maabsuelto? Matutuloy ho yan. Ang tanong, makukonvict ba si Inday Sara? O maabsuelto? Unang-una ho, walang batayan ang impeachment. Kasi, ang sabi nila, yung confidential funds ay illegal. Bakit siya gumamit noon? Hindi ho illegal yun. Ang confidential funds na ginamit niya ay binigay ni Presidente Marcos Jr. sa kanya. Ang ginamit niya sa pamamaraan at sa layunin kung paano nalika ang confidential funds. Pangalawa, sabi nila, mali ang paggamit niya. Hindi rin totoo yan. Sapagkat ang COA ay nag-certify na walang mali. At yung ibang tinatawag na notice of disallowance na kini-question yung kanilang paggastos, hindi pa ho pinapaliwanag pa sila kung bakit babaguhin nila ang desisyon. Ngayon, walang batayan ang impeachment. Pero matutuloy ang impeachment dahil kailangan nilang siraan si Inday Sara. Paalisin. Ang tanong, makukonvict ba siya, maabsuelto? Dapat to, maabsuelto kasi nga wala namang batayan kung susundin ang batas. Ang problema ang magiging hukom dyan ay yung 24 senador. Yung impeachment, most likely, ipapay nila within the next 3-4 months. Kaya, yung magpapay ng certificate of candidacy ng mga re-electionista, hindi na ho sila senador. 12 sa kanila. May maiiwan. O hindi naman kung hindi man 12, basta maraming re-electionista. Kaya ho yung 12 na mananatili dyan sa pwesto at yung 12 na bagong papasok, sila ho maghahatol kung guilty ba o hindi. Kung susundin nila ang batas, talagang walang batayan, dapat unanimous, 24 senadores boboto ng acquittal. Pero hindi ho yan ang realidad. Ang realidad, ang mga senador ang siyang magdidesisyon at ang magiging giya nila, sila ba ay magpapasailalim sa kapangyarihan, sa ayuda, sa pinansya ng Malacanang o ng administrasyon na kalaban si Inday Sara ngayon? O mananatili silang maninindigan, magiging independyente? O doon natin malalaman. Kasi kung maninindigan sila, absuelto. Pag sila ay matatakot at magsisipsip sa administrasyon, convicted. But, regardless, kung maabsuelto man o hindi, itong tandaan nyo, pag yan ay tinuloy nila at sigurado namang itutuloy, maliban na lang kung tamaan sila ng kidlat ng kaliwanagan, talagang ikukonvict yan. But kahit sila ay maabsuelto o hindi, maabsuelto man o hindi, tandaan nyo, sasabihin ko sa inyo, si Inday Sara ay magiging isang martir na political martyr. At siya ay yayakapin ng taong bayan na sukang-suka na sa ginagawang lalapastangan sa kanyang karapatan at paninira sa kanya. Yayakapin si Inday Sara, mamahalin ng taong bayan, at parurusahan ang mga nasa likod ng kalapastangan ng ito. At darating ang panahon na yung mga yan, mga lumalapastangan yan, ay mawawala sa kapangyarihan. At si Inday Sara naman ay tatahakin ang daan na tinahak ng kanyang amang si Presidente Rodrigo Roa Duterte. At she can now lay a valid claim for a rightful succession to the presidency. Magiging presidente rin mo siya. Yan, maniwala kayo, absuelto yan o makundik yan, sigurado magiging presidente ng bansa yan. Maliban na lang kung hindi siya tumakbo. Pag hindi siya tumakbo, si Robin Padilla, patatakbuhin natin.